Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is June 28, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. Pero bago natin simulan yung ating naging series ng ating devotion is muli muna nating balikan or konting papyaw dun sa naging series natin last week para dun sa mabagod tapanood at tapakinig ng ating devotion. So, yung naging series natin last week ay Trusting God in Financial Matter. So, yun, we need to trust God according to or all about sa ating financial. Yung financial, ito yung pinanggagastos natin, yung wealth natin, yung pang-aaral, pinabibili ng pagkain, pinabibili ng gusto natin is talagang kailangan makuha natin yan in God's will. Kasi di naman ibibigay ng Diyos yan eh. Hindi naman provision ng Diyos, hindi naman ipagkakaloob sa atin kung hindi natin karapat-dapat or pwedeng ikasamaan natin ito. So ayun, kailangan gawin nating manager ng Diyos or siya yung maging pagkatiwala natin lubos. So, kasi sa talakay natin ngayong araw ay the power of forgiveness. So, ayun, grabe yung power ng forgiveness. Kaya nga, pinaka-best example nito is tayo na sobrang napakasalaan simula nung pinanganak tayo. Talagang grabe, kahit naman alam natin mali, ginagawa pa rin natin. Pero ang Diyos ay pinapatawad tayo. Kumbaga, sa sobrang dami sa kasalanan natin kaya nga pinako sa krus na matay ang nag-iisa niyang anak na si Jesus. Ayun, diba? Pero pinatawad pa rin tayo. Pinatawad pa rin tayo ng Diyos kasi grabe yung power ng forgiveness. Kaya, ayun, kailangan matuto tayo magpagpatawad. Kailangan maging Christ-likeness tayo. Tundin natin kung ano nga ba yung gusto ng Diyos. Yun, at kailangan matuto tayo dahil ayun, isa rin yun sa unang tinuro niya sa atin. So, ang Bible verse na talakay natin yung araw ay Colossians chapter 3 verse 12 to 4. Ang sabi dito, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo at kabagan ng kabaitan ng kabang loob at kaaman at katiyagan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa at kung ang sino man ay magreklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa kung paano pinatawad kayo ng Panginoon at kayo hindi naman ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga gabay na ito ay magbihis kayo at pag-ibig ng siyang tali ng kasakdalan. So yun, isa lang naman tinuturo dito sa Bible verse na binakay natin is yun, na kung ano man yung gawin sa atin ng kapwa is kailangan patawarin natin to. Kahit napakagrabe kung ano man yung gawan yan. Kasi ayun yung tinuro sa atin ng Panginoon. So para lumako ang ating talakayan, tayo dumako sa ating unang katuruan. Ang una sa ating katuruan, the church is a community of sinful people. So, ayun nga, diba sinabi dito na kaya nga tayo pinagbibihis kasi nga kailangan maayos tayo, komportable tayo dun sa pag sinasamba natin yung Diyos. Yung church is ayun yung parang doon nagtitipon-tipon yung mga taong makasalanan or kaya nga tayo nagtitipon doon is para humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon at aralin ano nga ba yung dapat natin gawin. So number 2, the church is a community of forgiven people. So tayong mga tao is pinatawad pa na tayo ng Diyos. Pero dun sa church is ayun yung parang kinalulugod-lugod tayo ng Panginoon. Talaga sinasamba natin siya dahil alam natin kung bakit nga ba tayo pinatawad at inaalam natin kung ano nga ba yung mga gustuhan niya. Number 3, the church is a community of forgiving people. So tayong mga Kristiyano or tayong mga nag-church is marunong na tayo magpatawad kasi binigyan tayo ng karunungan or kumbaga ina-adapt natin kung ano nga ba yung kagustuhan ng Panginoon kaya tayo ay marunong patawad. So sa ating application, put on comparison kindness, humility, meekness, and patience and love. So ayun, so tayo mga tao na hindi pa nag-church is subukan natin or tayo ay dumalo sa mga pagtitipon sa bahay-sambahan na yun. Dahil ayun ay makakatulong sa atin para malaman or matutunan natin mga nabanggit natin. So number 2, endure the church imperfection. And sa last, forgive just the Lord as forgiven us. Yun.
kailangan kung may nagwang makasalanan kapwa natin is patawarin natin to, dahil tayo hindi na makasalanan din naman at tayo pinatawad tayo ng Diyos. So ayun lang po para sa araw ito, na may natutunan tayo pakinig at panood. God bless to all.